Hindi matigil-tigil ang ngiti ko habang pinapanood ang mga paru-paro nagsisiliparan sa paligid ng hardin namin. Kapag ganito umagang-umaga ay natutuwa talaga ako dahil pakiramdam ko, ito ang oras ng pagdalaw sa akin ng yumao kong ina. Ang gaganda, mami. Bulalas ko sa kawalan kahit wala naman akong kausap. Siguro kapag may nakakita sa akin ay iisipin ng mga yon na nababaliw na ako. Venice! Isang sigaw ni Tita Sylvia mula sa loob ang narinig ko. Heto na naman siya. Ano na naman kaya ang problema nun? Dali-dali akong tumayo sa pagkakaupo upang tunguhin si Tita Sylvia. Galit na naman siya. Kailan ba hindi ito nagagalit kahit wala naman akong kasalanan? Pagkarating ko doon ay agad nitong hinila ang mahaba kong buhok. Napahawak naman ako sa aking buhok at pakiramdam ko makakalbo na ako anumang oras. Ang buwisit ng babae ka? Ang dami-daming trabaho dito. Doon ka lang pala sa labas naglalakwatsa? Tita, tama na po. Masakit ho. Pagmamakaawa ko dahil sobrang sakit na sa anit. Masakit ha? Masakit? Natsika talaga sa buhay ko. Galit nitong asik, saka pa lang ako binitawan. Napahagulgol na lang ako sa sinapit ko sa kanya. Lagi na lang akong pinagdidiskitahan niya kahit wala naman akong ginagawa. At mas lalo pang lumala nang mamatay si Daddy. Buti nga sa'yo. Mataray na asik ni Dara sa akin. Isa pa itong anak niya. Maglaba ka, ngayon din. Agad naman akong kumiripas ng takbo upang kunin ang mga labahan. Kainis, katulong ako sa sarili naming tahanan. Para tuloy akong si Cinderella, wala nga lang Prince Charming. Ganito na ang buhay ko, hindi na ito magbabago. Di na nga ako nakapag-aral dahil sa pagkamatay ni Daddy. Ang sabi ng madrasta ko, wala naman daw naiwan si Daddy na pera para sa akin. Nang matapos ko nang gawin ang lahat ng iniutos sa akin ni Tita Sylvia, ay tinungo ko ang aking kwarto at doon ay binuhos ko ang sama ng loob ko. Agad kong dinampot ang maliit na box na kapag bubuksan ay may sumasayaw na balerina. Ang musika nun ay nakakatulong upang pakalmahin ako. Regalo kasi ito ni Mami noong nabubuhay pa siya. Mami, masakit po ang buhok ko. Pagsusumbong ko sa maliit na box na yon, para akong batang paslit na nagsusumbong sa aking ina. Nandaya mo kasi, Mami. Ang aga mo naman akong iniwan. Patuloy sa pagbubuhos ang aking luha na agad ko rin pinunasan. Makaraan ng ilang oras ng pag-i-emote ay tinungo ko na ang kusina upang paglutuan ng pagkain ang aking madrasta at stepsister. Ginawa talaga nila akong legit na katulong. Handa na po ang tanghalian. Pagtawag ko sa kanila, lumapit naman agad ang dalawa at nagsimula magsandok ng pagkain. Kasabay pa rin naman nila akong kumakain. Maya-maya pa ay bigla kami nakarinig ng pag-doorbell sa labas. As usual, ako na naman ang tatayo. Tumayo ako at tinungo ang pintuan. Pagkabukas ko ay bumungad sa akin ang matangkad at matipunong lalaki. Nagtaka ako, di naman siguro ito maniningil. Sa mukha pa lang niya halatang mayaman. At in fairness, ang gwapo. Sino po sila? Mahinang tanong ko sa kanya. Ngumiti lamang ito habang seryoso akong pinaispadahan ng dalawa nitong mata. Ay, bingi, di siya makarinig? Hello, sino po sila? Pag-uulit ko pa, ngunit bigla na lang itong pumasok na siyang ikinaalarma ko. Kuya, bakit ka ba pumasok? Hindi ako naalarma sa biglang pagpasok nito. Ang iniisip ko ay ang bagong punas kong sahig. Mamaya, patay na naman ako nito kay Tita Sylvia. Ikaw pala magiging asawa ko? Wika niya, dahilan para matawa ako. Kuya, okay ka lang? May sakit ho ba kayo? Nagpapatawa ka ba? Tatawa-tawa kong tugon, ngunit agad ding napawi nang mapansin kong seryoso pa rin ito. Sino ba yan? At ang Natigilan si Tia nang makita ang estranghero na bigla na lang pumasok ng bahay nang walang pahintulot. Kasi pumasok siya, tita. Huy, labas ka na! Pagtataboy ko dito, ngunit pinandilatan lamang ako ng mata ng aking madrasta. Sir, naparito kayo. Parang bigla naging maamo ang madrasta ko nang makita ang lalaking ito. Anong meron? Nandito ako, Mrs. Laksamana, para kunin ang asawa ko. Aniya na ikinagulat ko naman. Sinong asawa mo? Nagmumukha na akong tsismosa dahil sa pakikiusyoso ko. Ngumisi lamang ito na tila natutuwa sa reaksyon ko. Ibulong mo na lang kung sino. Sige na. Pamimilit ko at wala sa sariling inilapit ang aking tenga sa kanyang labi. Ikaw. Wika nito na ikinalaki ng mata ko. Maya-maya pa ay tumawa ako ng malakas. Joke ba yon? Halos sumakit na rin ang tiyan ko sa kakatawa. Asawa niya raw ako. Nakasyabo ka ba? Hay ka? Okay rin ang trip mo ha?
Natatawa ko pa rin Saad. Pero imbis na makitawa sila ay sumenyas lamang si Tia na tumigil ako. I'm fucking serious. Sabi nito at mukhang hindi na nga siya nagbibiro dahilan para mapalunok ako. Di nga. Seryoso? Teka, paano? Panguusisa ako pa rin. Last month. Tumingin ako sa dako ng aking madrasta at hindi man lang ito makatingin sa akin ng diretsyo. Totoo po ba? Seryoso na ako sa tanong na yon dahil mukhang ako lamang ang walang alam sa pamamahay na to. Venice, wala namang ibang choice. Ayaw mo naman sigurong mawala tong bahay mo, di ba? Malambing nitong Saad at sa tanang buhay ko, ngayon lang naging malambing sa akin ang hinayupak kong madrasta. Hindi totoo yan. Nagbibiro lang kayo. Sabi ko rito, humarap naman ako sa lalaking mapapangasawa ko kuno at masakit siyang pinukulan ng tingin. At ikaw naman, hindi kita type para maging asawa mo. Ang feeling mo masyado. Sigaw ko rito ngunit tumawa lang ito at walang pakialam sa sinasabi ko. Ako? Feeling? Pasalamat ka nga mapapangasawa mo ko. Alam mo ba maraming nagkakandara pa ng mga babae sa pagmumukhang to? Aniya sabay turo sa kanyang muka. Tama naman siya, may itsura nga ito. Masasabi kong perfect God made ito. Tapos sa pangangatawan mala Adonis na. Sadyang di ko lang siya type. Ano naman kung nagkakandara pa sa'yo ang mga babae? Wala akong pake. Sigaw ko na agad namang ikinaigting ng kanyang panga. Don't try my temper, Venice. Para sabihin ko sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo magiging asawa kita. Magiging asawa mo ako. And one of the wife's duty is to obey their husband. Naintindihan mo? Aniya na may boses ng pagbabata. Mukha mo. Sigaw ko saka ito tinalikuran. Dumiretso ako sa kwarto ko na tila naguguluhan. 19 pa lang ako. Anong alam ko sa pag-aasawa? Nihalik nga wala akong alam. Hindi na malingid sa akin ang ginagawa ng mag-asawa. Pero talagang di pa nga ako nakakakita ng lalaking nakahubad. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yon. Baka mamaya, mas worse pa mararanasan ko doon kaysa dito sa madrasta ko. Maya-maya pa ay narinig ko may pumihit ng siradura. Nang tignan ko yon ay laking gulat ko nang nag-iisa kong madrasta. Venice, sana maintindihan mo. Makukuha ng lalaking yon ang bahay natin. Paglalambing pa nito kahit di naman bagay. Bakit hindi po ang anak niyong gawin yung kabayaran? Inis kong Saad dito. Venice, ginawa ko na yon. Pero ikaw ang nagustuhan ni Enrico. Aniya na siyang ikinagulat ko. Paano niyo naman nasabi yan? Inosenteng tanong ko rito. Mas gusto daw niya ang inosente. Ayaw niya kay Dara dahil marami daw itong lalaki. Kaya ikaw lang ang paraan upang mailigtas itong bahay natin, Venice. Sabay hawak nito sa aking palad. Bahay po namin. Pagtatama ko, ngunit hindi niya magawang magalit sa akin dahil kailangan niya akong kumbinsihin. Pag-iisipan ko po. Yun lang ang nasabi ko saka ito tumango. Buong gabi ako nag-isip kung bakit kailangan ko talaga magpakasal sa lalaking yon. Ni hindi ko nga kilala kahit anino man lang ng taong yon. Sa sobrang pag-iisip ay nakatulugan ko na lamang yon. Pagkagising ko ay umaga na. Nang bumaba ako ay agad ko nakita ang mukha ng lalaki na nandito lang kahapon. Good morning, wife. Mukhang masarap ang tulog natin ah. Nakangiti nitong bati sa akin. Naku, biruin mo na ang lasing. Huwag lang ang bagong gising at baka mabuisit pa ako sa'yo. Masipa kita dyan. Naiinis kong wika dito. Ngunit tumawa lang ito at dahan-dahan lumapit sa akin. High blood ka kaagad, asawa ko. But huwag ka mag-alala. Kapag nagsama na tayo sa bahay, hindi ka na makakaakto ng ganyan. Sabi nito, Che, tigilan mo ako. Asawa mo mukha mo. Mas lalo ka pang maiinis kapag nagsama na tayo sa iisang bubong. Pero huwag ka mag-alala. Tuturuan kita sa lahat kahit sa pagpapaligaya. Di ko naman maintindihan ang nais niyang sabihin kaya umirap lang ako. Pagpapaligaya? Saan? Tumawa lamang siya at hindi ko alam kung bakit. Sa lahat. Tuturuan kita kung paano gumiling. Ay, ayoko ng giling-giling na yan. Hindi ako marunong sumayaw. Sabi ko. Pakantahin niya na lang ako. Wag lang niya akong pagilingin. Mapapahiya lamang siya. Kaya lalo kitang nagugustuhan eh. You're pure and innocent. Nakangisi nitong wika. Baliw. Hawak-hawak ko ngayon ang isang sobre habang binabaklas ang nakasulat sa loob nito. At gayon na lang ang gulat ko nang makita ang isang supina galing sa kataas-taasang husgado na ang bahay namin ay pagmamayari na ng mga Del Frio. Bigla na lang ay tumulo ang luha ko sa akin nalaman. Kung ganon ay hindi na talaga sa amin itong bahay. Paano na lang ang alaala ko sa magulang ko? Ito na lang ang meron ako.
Unti-unti ay di ko na malayang kanina pa pala ako umiiyak. Napaupo na lamang ako sa aking kama. Bakit nga ba na nang paulan ng kamalasan ay ako lahat ang nakasalo nun? Naalala ko ang sinabi sa akin ng madrasta ko na mananatiling akin ang bahay kung magpapakasal ako kay Enrico Del Frio. Bakit ba sa dinami-daming babae ay ako pa ang gusto niyang mapangasawa? Wala akong alam sa bagay na yon. Pinunasan ko ang aking luha at tumingin sa larawan ng aking ina na nasa side table. Umaasa ako na bibigyan niya ako ng pahiwatig ukol sa pwede kong gawin. Mami, bigyan mo naman ako ng sign. Please? Bigkas ko habang hawak ang kanyang larawan. Muli ay napansin ko ang pinakababang drawer ng aking side table. May nakaukit na salita roon kung saan nakasulat ang salitang "Open me". Dala ng kuryosidad ay dahan-dahan kong binuksan ito at doon ay bumungad sa akin ang isang maliit na notebook. Kung hindi ako nagkakamali ay ito palagi ang daladala ng aking ama sa kanyang attache case. Agad kong kinuha yon at isa-isang binasa ang bawat pahina. At halos man lumoko nang mabasa roon ang pangalan ng lalaki na nangangalang Enrico Del Frio. Nagtataka man kung sa paanong napunta ang pangalan niya roon ay binasa ko ang mensahe na nakasulat mismo sa sariling kamay ng aking daddy. Mahal kong anak, alam ko sa pagkakataong to, pinabasa mo ang aking liham. Isinulat ko to noong maglalabi 5 taong gulang ka pa lamang anak. Dahil nais kong malaman mo na maging handa ka sa hamon ng iyong buhay. Hindi ako bulag o bingi para hindi makita ang pag-aalipusta sa iyo ng iyong tita Sylvia. Patawarin mo ako anak sa panahong hindi man lang kita nagawang maipagtanggol. Matalik na kaibigan ko ang ama ni Enrico. Sa katunayan ay ang mga Del Frio na ang halos bumuhay ng ating kumpanya. Alam kong hindi mo siya kilala, pero balang araw ay makakasama mo rin siya bilang iyong asawa. Ang mga Del Frio lang anak ang sagot sa kalugmukan natin. At upang makabangon, ay kailangan mo siyang pakasalan, gawa ng pagkakautang natin sa kanila. Patawarin mo ako anak dahil sa tita Sylvia mo. Hindi ko akalaing mauubos niya lahat ang ipon ko sa pagkahilig nito sa kasino. At ngayon, ikaw ang nagsasuffer ng lahat. Pero anak, alam kong ayaw mo at magugulat ka pagdating ng araw. Ngunit nais kong ipabatid sa iyo na si Enrico ang para sa iyo. At bata ka pa lamang nakatakda ka ng ipakasal sa kanya. Mabait siya anak, nakikita ko. Batid ko sa mga titig niya sa iyo noon kung gaano kanya kagusto. Kaya sana pumayag kang magpakasal sa kanya. Bilang ama, hangad ko ang seguridad at magandang bukas para sa iyo anak. Daddy. Muli ay tiniklob ko ang liham na isinulat ni Daddy para sa akin. Alam pala niya, bakit ganon? Hindi ko mahal o gusto man lang ang lalaking yon, pero bakit kailangan kong pakasalan ito? Mas lalong bumuhos ang masaganang luha sa aking mata. Sana robot na lang ako na hindi nasasaktan, na hindi nakakaramdam ng sakit. Si Enrico ang tulay upang mailigtas ako sa kahirapan. Mas mabuti pa yata maging mahirap na lamang, pero itong bahay, ayoko namang mawala. Kinabukasan ay parang nagising na lang ako bigla na buo na ang desisyon ko. Pumapayag na ako. Papakasalan ko siya tapos makikipag-anal na lang ako. Tama, yun nga ang plano ko. Talaga, Venice? Pumapayag ka na? Masayang tili ng madrasta kong impakta. Tuwan-tuwa siya Habang ako parang pinagsakloban ng langit at lupa. Upang hindi masyadong makita ang mukha nila, ay lumabas muna ako ng bahay at doon ay nakita ko ang mga bata naghahabulan. Taya ka! Sigaw ng bata sa kalaro nito. Lihim ako napangiti. Dati-rate wala man lang ako nagiging kalaro dahil sa higpit ng nanay-nanayan ko. Ngayon, parang gusto ko ulit maranasan yon. Ang bumalik sa pagiging bata kung saan wala pang pinoproblema. Ano nilalaro nyo? Malambing kong tanong sa kanila at tumigil naman ang mga ito sa paghahabulan. Patintero po! Sagot na mas maliit sa kanila. Sali ako. Bulalas ko na ikinatango naman nila. Nakikipagpatintero ako sa kanila na akala mo'y hindi 19 anyos ang edad ko. Can you please stop it? Isang malakas na boses ang sumaway sa akin. Nang harapin ko ito, ay mukha ni Enrico ang narito at nakakunot pa ang noo. Panira naman to. Pakailan mo ba? Maglaro ka ng iyo. Sigaw ko rito at muling ibinaling ang sarili sa mga bata. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang ang paghablot nito sa braso ko saka hinila ako palayo sa mga bata. Bigla niya akong isinandal sa kotse niya dahilan para maiyak ako sa sakit ng braso ko. Inaano ka ba ha? Patuloy ako sa pag-iyak na akala mo ay bata.
Can you please stop crying? Daig mo pa ang bata, kakangawa dyan. Galit nitong sermon sa akin. Ngunit mas lalo ko pa nilakasan ang pag-iyak ko dahilan para maalarma siya. Mas lumapit ito sa tenga ko at may ibinulong na ikinatahimik ko. Kapag hindi ka tumigil, hahalikan kita. Yan ang sinabi niya. Gulat man ay na-curious naman ako kung paano ba ginagawa yon. Sige, halikan mo nga ako. Bulalas ko na ikinagulat niya. Seriously? In public? Di makapaniwala nitong tanong sa akin. Tumango ako sa kahinawakan ng kanyang batok. Agad kong hinabol ang kanyang labi dahilan para manlaki ang mata nito. Ismak lang yon at wala naman talaga akong alam sa mga ganon. Ang lambot pala ng labi mo. Papuri ko pa na siyang ikinangising niya lamang. You don't know how to kiss me properly. Aniya, kaya nalungkot ako. So, mali yun? Tanong ko ulit. Yup, but don't worry. Kapag ikinasal na tayo, I'll teach you how. Sabi nito sa akin, para naman ako nakaramdam ng tuwa dahil finally may magtuturo na sa akin kung paano gawin yon. Pero nagtataka lang ako, bakit nga ba nandito na naman siya? Bakit ka nga pala nandito? Pag-uusisa ako. Masama bang bisitahin ng asawa ko? Bukas, ganap ka ng Del Frio. Saad nito na ikinagulat ko na lamang. Wala na bang palugit? Extend natin, next year. Hirit ko pa. Wala na. Ilang years na rin ako nagantay. And hindi ko alam kung kaya ko magantay ng mga susunod pang taon. Ganun ba? Malungkot kong sabi rito. Bukas, ikakasal na pala ako sa lalaking to. Ni wala naman akong gusto sa kanya. Pero nararamdaman ko na gusto niya ako base sa ipinapakita nito. At ayon sa aking pagsisiyasat, 10 taon nang agwat nito sa akin. Huwag kang mag-alala, Venice. Nangako ko sa daddy mo noon. Naaalagaan kita. Seryoso nitong saad sa akin. Tumangutango lamang ako at hindi naman ako interesado sa mga banat niya. Pati sa mga pangako niya ay wala akong pake. Ikaw ba naman biglang may magpapakita sa iyong lalaki tapos sasabihin ikakasal na ako sa kanya? Bahala ka, choice mo yan. May mapagpipilian ba ako? Sarcastic saad ko na hindi na lamang niya inimikan. Naalala ko pa ang sinabi sa akin noon ng aking mami na ang pag-aasawa ay hindi lang basta kaning isinubo na kung mainit ay iluluwa. Kaya kapag kinasal na kami ni Enrico, wala na akong takas. Mabilis ang pangyayari dahil kinabukasan ay naganap na nga ang engranding kasal. Kasal na hindi ko man lang magawang matuwa. Habang si Enrico ay kita ko sa mga mata niya ang matinding tuwa. Saksi ang malalapit nitong kaibigan habang ako wala man lang kakilala. Tahimik lang ako dahil si Enrico abala rin sa pag-aasikaso sa mga bisita. Kinagabihan ay sa hotel muna kami na malagi. Habang sinusuklay ko ang mahaba kong buhok ay bigla na lamang may yumakap mula sa aking likuran. Ang bango naman ng asawa ko. Bulong nito sa aking tenga at naramdaman ko na lang ang init ng kanyang hiningang dumadampi sa aking balat. Bakit kaya ganun ang pakiramdam ko? Pakiramdam ko, nilalagnat ako sa init ng hininga niya. I'm sorry for forcing you to marry me. But I promise I'll be a good husband to you. Sabi pa nito, humarap ako dito at halata sa mukha niya ang sinseridad. Salamat. Yan lang ang naisagot ko. Kung iniisip niyong may nangyari sa amin ay wala. Ni halik ay hindi ginawa ni Enrico sa akin. Tamang yakap lang ito hanggang siya ay makatulog. At bago ito matulog ay may sinabi itong salita sa akin na hindi ko naman masyadong naiintindihan. If the right time is come, saka natin gagawin ang ginagawa ng mag-asawa. I want you to fall in love with me first before tayo mag-love making. Isang halik sa noo ang iniwan niya sa akin at hinigpitan ng pagkakayakap. Naiiling man ay wala naman ako magagawa. Asawa na niya ako kaya walang panahon para mag-inarte. Maaga ako nagising na may maramdamang bigat sa akin tiyan. Nang hawakan ko yon ay isang braso nakapulupot dito. Kaya naman nakagawa ng ingay ang pagbalikwas ko at napasigaw. Paano ka nakapasok dito, ha? Agad naman tumayo ang lalaki at takantaka kung bakit ako sumisigaw. Okay ka lang ba? Tanong ni Enrico. Napahiya naman ako sa ginawa ko dahil nakalimutan ko palang asawa na niya ako kaya kami magkatabi. Kasi naman biglaan kaya hindi ko maiwasang manibago. Oo, okay lang ako. Napakamot na lamang ako sa sariling leeg. Tumagilid siya habang itinukod ng kanyang braso sa ulo. Seryoso niya akong tinitigan bagay na ikinailang ko. May dumi ba ako sa mukha? Sabay hawak sa aking pisngi. Umiling siya. Ngumiti ito at talaga niloloko pa ako. Umayos ka Enrico, ang aga-aga ha?
Magluluto lang ako. Mabilis akong tumalikod at agad na ipinihit ang doorknob. Hindi ko kasi siya kayang titigan. Panay ngiti ito bagay na ikinaiilang ko. Tinungo ko ang kusina upang magluto ng agahan. Kasalukuyan ako naghahanap ng mailuluto sa fridge. Sakto nang maisara ko ay bigla lumitaw sa gilid si Enrico. Ay, kabayo! Nairap na lamang ako dahil sa ginawa niya. Pakiramdam ko humiwalay ang kaluluwa ko sa ginawa niya. Nagulat ba kita? Malambing niyang saad. Tinatanong mo pa? Bahagya nga tumigil ang pintig ng puso ko. Natawa siya sa sinabi ko. Lumapit siya sa akin sabay hawak ng aking baba. Hindi ko napaghandaan yon. Huwag mo nang tumigil yan. Hindi mo pa ako mahal. Wait, ang tinutukoy ba nito ang pintig ng puso ko? Corny niya ha? Che, Hindi ko na naman natapos ang sasabihin ko nang mapansing nakatopless siya. Nalaki ang mga mata ko nakatingin sa kanyang six-pack. Eyes, my virgin eyes. Bakit ba hindi naisipang magdamit nito? Ibinabalandra talaga? Wifey, pwede mong hawakan yan. Tila nangaakit ang pagkakasabi niya. Napalunok naman ako sa pangaalok niya. Hindi ko alam na may palibreng hawak pala itong si Enrico. Nagtatalo ang isip ko kung hahawakan ko ba. Saglit ko siyang tinignan at mukhang nagugustuhan pa niya ang nasa isipan ko. Gustong-gusto ko talagang hawakan yon. Nagka-curious ako kung gaano ba ito katigas. Pero hindi pwede. Asa kang hahawakan ko yan? Sabay iwas ko sa kanya, ngunit kinuha nito ang kamay ko sabay lagay doon sa mabatong bahagi. Buisit na to? Nakakagulat yun ha? Pero legit ang tigas. Huwag ka na mahiya. It's all yours. Ewan ko ba kung bakit naiisip ko na inaakit niya ako. Siguro dahil pinapapaus niya ang boses niya. Tatanggalin ko na sana ang kamay ko pero mahirap namang kunin dahil hawak niya rin ito. Iginiya nito ang palad ko sa abs niya at talagang sinusuyod niya ang mabatong parte na yon. Teka, ba't biglang uminit? Nag-e-enjoy ka ba, wifey? Now, he's teasing me. Kaya naman binawi ko na ang kamay ko. Baka mamaya kung saan pa mapunta yon. Ako na magluluto. Aniya, nilapag ko naman ang nakuha kong ingredients sa mesa at tulungan lamang siyang ihanda yon. At gaya ng alok niya ay siya na nga ang nagluto. Sabi mo, kapalit ng pagpapakasal ko sa'yo ay wala na kaming utang. Saglit siya natigilan saka ako hinarap. Yeah, tumangutango naman ako. Ibig sabihin ba niyan, wala na kaming utang? Precisely yes. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto ng fried rice habang ako, nagmistulang investigador sa kakatanong. Hanggang kailan mo ba ako magiging asawa? Pwede na siguro ang 1 taon para makapag-anal. Naririnig kong biglang umingay ang pagkakakilos niya. Pati sa pagluluto ay tila nagdadabog na. Masama ba ang magtanong? Actually, yun talaga ang balak ko. Na matapos ang kasal ay makikipag-anal lang naman ako. Hindi niya ako masisisi kung ganoon ang mindset ko. Bata lamang ako at walang alam sa buhay may asawa. At hindi ko rin pinangarap na maikasal sa lalaking hindi ko pa lubos kilala. Kakatapos lang ng kasal natin, Venice. Nasa isip mo na kaagad ang hiwalayan? Walang emosyon niyang sabi. Hindi na rin wifey ang tawag niya sa akin. Enrico, alam mo na... Alam kong kinakatakot mo, Venice. Pero ang pagpapakasal mo sa akin ay hindi katulad sa isang mall na kapag pumasok ka mayroong exit. Kapag nakapasok ka na sa buhay ko, wala nang bawian. Bigla nanikip ang dibdib ko. Oo, na-attract ako sa kanya pero hindi naman ibig sabihin yon ay mahal ko na siya. Talaga bang ganito na ang kapalaran ko? Ang maging sunod-sunuran sa mga gusto nila? Enrico, hindi mo kasi naiintindihan. Malungkot kong ani. Kinuha niya lang ang frying pan na may fried rice saka sinet aside. Nagpunas ito ng kamay saka humarap sa akin. Hinawakan niya ang aking pisngi gamit ang magkabila niyang palad. Mapagbigay akong tao, Venice. At yun ang gusto kong malaman mo. Pero nang makilala kita at ngayon na asawa na kita, natuto akong maging madamot. Kaya tanggapin mo na lang ang kapalarang tatanda ka na kasama ako. Ewan ko kung bakit bigla akong umiyak. Siguro dahil pakiramdam ko, isa akong alipin na ikinulong sa hawla. Walang sariling desisyon. Kailangan ko lang gawin ay sundin sila. Ang hirap naman ng ganito. Tama na, huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan nito sa akin. I will not force you just to love me. Pero sana, Venice, stay with me until the last minute of my breath. Nagangat ako ng tingin. Batid ko sa mata niya kung gaano niya ako kagusto.
Nagtama ang aming paningin at kalaunay bumaba ang kanyang mukha sa mukha ko. He kissed me. Hindi katulad ng halik kong parang smack lang. Hinapit ako nito sa bewang dahilan para magdikit ang aming katawan. Nakahagod yun sa likuran ko pababa sa aking pang-upo. Upang makahinga ay binitawan ni Enrico ang labi ko. Ewan ko rin kung bakit ba nadarang ako sa klase ng paghalik niya. Kung hindi mo kayang subukan na mahalin ako, Venice, please, hayaan mo na lang ako mahalin ka. Ang hirap talaga kapag isa lang ang nagmamahal sa inyong dalawa. Hindi ko siya mahal at siguradong sigurado ako doon. Tinanguan ko na lamang siya dahil wala rin akong naisip na pwedeng maisagot sa kanya. Mabuti pa kumain na tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Natigilan naman siya at natarantang ipaghanda ako ng pagkain. Masyadong mabait si Enrico para sumugal sa akin. Masyado siyang mapagbigay upang makasama lamang ako. Pero napakadamot naman niya sa bagay na gusto kong mangyari. Iniisip ko na kapag nakipagmatigasan ako ay kusa niya akong isusuko. Kaya naisip ko na wag na lamang makipagmabutihan sa kanya. Marami akong pangarap sa buhay, marami akong nais matupad. At hindi kasali si Enrico sa mga pangarap kong yon. Maaga ako nagising upang salubungin ang panibagong araw na naman sa bahay ni Enrico. Actually, madalas ko siya nakikita sa tuwing lalabas ako ng kwarto. Simula kasi nang bumalik kami dito sa Batangas ay wala na akong ibang ginawa kundi ang magmukmok sa kwarto. Hindi kailanman tumatabi si Enrico sa aking pagtulog. May kanya-kanyang kwarto kami kaya kahit papaano ay nakakaramdam ako ng seguridad. Masyado din nakakaburyo ang mansyon na to para sa amin ni Enrico. Bawal akong maglinis, maglaba at magluto. Kaya mas lalo kong nararamdaman ang pagkabagot sa kakaisip kung ano ba ang pwedeng gawin para malibang. Dahan-dahan ako sumilip sa pintuan bago ako tuluyang lumabas. Gusto ko lumabas nang hindi napapansin ni Enrico. Sigurado kasi na hindi yun papayag. Na makababa ako ay lumingalinga ako sa paligid kung may Enrico bang umaaligid. Daig ko pa ang magnanakaw sa pinanggagawa ko. Sakto, malayo siya sa pintuan tapos nakatalikod pa. Abala kasi sa katawag niyang kliyente siguro. Agarang kong pinihit ang siradura ng main door sa kahinila. Pagkabukas nun, ay doon ko palang napansin na malaparaiso pala sa ganda ang hardin nitong mansyon. Ikaw ba naman buruhin sa loob ng mansyon? Ewan ko na lang kung hindi ka magugulat. Ang ganda naman dito. Bulalas ko habang inaamoy-amoy ang mga bulaklak ng jasmine. At ang bango pa. Pumitas ako ng isa saka ikinabit sa aking kabilang tenga. Patuloy ako sa pamimitas ng iba't ibang bulaklak. Katulad ng rosas at mayroon din siyang orchids. Ginawa kong parang bouquet style at masayang binitbit yon. Para kasing ang sarap sa feeling na nakakalanghap ng oxygen. Pipitas pa sana ako ng mga bulaklak nang biglang nagpagulat sa akin ang isang sigaw mula sa likuran. Sino may sabi na hawakan mo ang mga yan? Dahil sa gulat, nabitawan ko ang pungpong ng bulaklak na pinitas ko kani-kanina lang. Si Enrico, mukhang bad mood base sa kilay niyang salubong. Sinabi ko ba lumabas ka? Sigaw na naman niya sabay hawak nito sa aking braso. Aray ko, bitawan mo nga ako! Nabawi ko naman agad ang kamay ko saka siya matapang na tinignan. Problemado na ako sa kumpanya, Venice. Tapos dadagdagan mo pa? Gusto mo ba talaga makalabas para makatakas, ano? Gusto mo akong iwanan? Ngayon ko palang nakitang nagagalit ng ganito si Enrico. Siguro dahil sanay na ako sa kabaitan nito at kaswitan niya sa akin. Abay kung problemado ka, hindi ko na problema yon. Saka kinukulong mo ako, tingin mo nakakatuwa yon? Lumapit siya nang may panlilisik na mata. Tila nanibago ako sa pinapakita niya ngayon. Hindi na ako pwedeng iwanan ng babaeng mahal ko, Venice. Tama na ang 2 beses akong iniwan. Hindi na pwedeng masundan. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi niya. Iiwan? Oo, talagang iiwanan ko siya. Nagkakamali ka, Enrico. Dahil makikipaghiwalay pa rin ako sa'yo. Pagbabanta ko rin. Nginisihan niya lamang ako saka lumingon sa likuran niya at may sinenyasan. Agarang lumapit ang 2 guards at hinawakan ako sa magkabilang braso. Dalhin siya sa kwarto niya. Dinala nga ako ng mga guards niya pabalik sa kwarto ko. Kaya as usual, balik na naman ako sa pagmumukmok nito. Sinubukan kong pihitin ang seradura pero ang loko nilak ako dito. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Mababaw kasi talaga ang luha ko. Pinagsiklop ko ang aking mga tuhod. Saka niyakap na lamang ang sarili sa kama. Iniisip ko, oo, mayaman si Enrico. Gwapo, mabait kapag sapian. Pero bakit ganon? Bakit parang hindi ako masaya? Natigil lamang ako sa pagmuni-muni na magbukas ang pinto. Bumungad sa akin si Isay na isa sa katulong dito sa mansyon.
Matanda lang siya ng 7 taon sa akin, kaya mabilis ko siya nakapag-aanan ng loob. Ma'am, mananghalian na po kayo, sabi po ni senyorito. Sabay lapag niya sa side table ng tray. Ayoko! Walang buhay kong sigaw. Umupo ito sa tabi ko. Awang-awa ito siguro sa akin dahil para akong ibon na ikinulong sa hawla. Ma'am, lilipas din naman niyang galit ni senyorito. Talagang ayaw na ayaw niyang pinapipitasan ng bulaklak niya. Napakunutan noo ko. Bakit? Bakla ba siya para maging flower lover? Galing po kasi kay Ma'am Marga yon. Ang iba naman po sa mama niya. Mas lalo ako nagtaka. Ito ba ang tinutukoy niyang 2 babae sa buhay niya? Sino si Marga? Pag-uusisa ko. Luminga sa paligid si Isay. Lumapit din siya sa pinto upang ilak ito. Siguro natatakot na may makarinig sa kanya na nagkikipagchismisan. Huwag mong babanggitin ito kay senyorito, ma'am, ha? Tumango ako saka nag-cross my heart pa. Si Marga po ang ex-fiancé ni senyorito. Malapit na sana silang ikasal. Nang malaman niya ang katotohanan na pineperahan lang siya nito. Napaawang na lamang ang aking labi sa narinig. Hindi ako makapaniwala na ginawa yun ng ex niya na kung tutuusin mabait din naman si Enrico sa maikling araw na nakilala ko siya. Sigurado ka? Oo, ma'am. Saksi kami sa pagluluksa ni senyorito. Idagdag mo pa ang pagsabay ng pagkamatay ng mami niya. Dito ako nakaramdam ng guilty. Habang nagmamatigas ako ay marami pala siyang pinagdaanan. Pero syempre, may kalayaan din naman ako, diba? Pero nagbago po ang lahat nang makita ka ni Sir sa isang event kasama ang daddy niyo. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Isay sa akin. Bakit naman siya magbabago nakita niya lang naman ako? Anong party ba yon at ilang taon pa ako nun? Pag-uusisa ako, pero hindi na niya nasagot nang may kumatok sa pinto. Sige ma'am, kailangan na yata akong lumabas. Pagpapaalam niya na tinanguan ko na lamang. Pagbukas niya, bumungad sa akin si Enrico. Paglabas ni Isay siya namang pagpasok niya. Lumapit ito sa kama saka umupo. Kung kanina ay galit ang nasa mata nito, ngayon ay napalitan ng pag-aalala. Ano na naman kaya ang nakain niya? Nagulat ako nang kinuha nito ang kamay kong hinila niya kanina. Tinignan ko lang siya at tahimik lang siyang pinapanood. Hinimas niya yon at mahinang hinalikan. Ewan ko kung bakit bigla akong nakaramdam ng awa sa kanya. Para kasi napaka-problemado niya at para nangangailangan siya ng atensyon ng iba. Nahihirapan din akong makisabay dahil wala naman akong karanasan o alam na pwedeng gawin kung anong magibagay sa kanya. I'm sorry. Aniya. Nanatili ito sa paghalik sa aking kamay at pagyat sa aking braso. Ewan ko kung ano at sino ang nagudyok sa akin upang himasin ang buhok niya. Agad siya natigilan at napaangat sa ginawa ko. Napansin ko kaagad ang kislap ng mata niya at tila natutuwa sa ginawa ko. Venice, alam ko hindi mo ako kailangan. Pero sana mag-stay ka sa akin kahit at least 1 year. Nagtataka ako kung bakit niya biglang sinabi ito. Nagtataka ako kung bakit biglang may lungkot sa mukha niya. Despite sa pagtatakang yon, ay tumango pa rin ako. Naisip ko na sumabay na lang sa hangin dahil 1 taon lang naman ang hinihingi niya. Kailangan ko siyang pakisamahan. Agad niyang hinawakan ang pisngi ko. Sunod na nangyari ay ang pagkagulat nang bigla niya akong hinalikan. Banayad lang yon at parang nagsusumamo lang yon sa klase ng paghalik niya. Ewan ko rin sa sarili ko kung bakit sumasabay ako. Galit naman ako sa kanya. Mahal kita, Venice. Kahit sa huli kong hininga, mamahalin pa rin kita. Makabuluhan ang pagkakasabi niya. Ayoko naman mag-isip na mag-isip. Gayunpaman ay 1 tango lang ang sinagot ko. Siguro enough na yon upang sagutin siya sa salitang mahal niya ako. Kaya siguro hindi mo kayang mahalin si Sir, ma'am, dahil wala kayong physical touch. Sabi ni Isay. Wala kasi akong ibang makausap. Siya lang. Kinukwento ko sa kanya ang tungkol sa nararamdaman ko kay Enrico. Malay mo, matulungan niya akong bigyan ng advice at pwedeng gawin. Physical touch? Panguusisa ko. Tumango naman siya. Yes po, as in, ganito oh. Pinanguso niya ang kanyang mga daliri at ikinis ito pareho. Napailing ako. Sus, kiss lang pala eh. Ginawa nga namin yan kahapon. Mayabang pong wika pero umiling si Isay. Kapag naghali ka ng mga babae at lalaki, may kuryente kang mararamdaman, ma'am. Sinadyang pinaakit ni Isay ang boses at hinaplos-haplos pa ang katawan. Hindi ko napigilang haplusin din ang katawan ko. Nakakaengganyo kasi ang mga ginagawa niya. As in? Mga ilang voltage? Innocent tanong ko. Hindi literal na kuryente, ma'am. Kuryente ng init ng katawan.
Subukan nyo kay sir yan. Tiyak na ma-fall ka kaagad sa kanya. Sabay palakpak nito. Sige, itatanong ko na lang mamaya kay Enrico. Pero may tanong pa ako, Isay. Okay lang ba? Muling nagising ang kuryosidad ko. Wala bang namamatay sa sex? Kagatlabi kong tanong na ikinahalakak niya. Joker ka talaga, ma'am. Napakunutan ako kasi sabi masakit daw yon. Kaya ako naitanong. Mababa kasi ang pain tolerance ko sa katawan. Wala pa, ma'am. Mabuti pa, ma'am, may isasend akong link sa Chrome. Marami ka matututunan doon. Promise. Napangiti ako nang sabihin yun ni Isay. Agad kong dinukot ang cellphone ko sa bulsa at ibinigay ito sa kanya. Isend mo na. Papanoorin ko mamaya. For educational purposes lang. Agad namang kinuha ni Isay ang cellphone ko at may kung anong kinalikot doon. Ay, hindi pa tapos ang ginagawa niya, na-excite na ako. Kinagabihan ay hindi ko maiwasang ngat-ngatin ang mga kuko ko habang pinapanood ang video na pinasa ni Isay. Zinom ko pa upang mas makita ang mismong video. Nagulat ako na maghubad ang lalaki sa video. Bigla ako nataranta kung paano pahihinain ng volume nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Enrico. Kumunutan noon ito habang ako'y hindi magkanda-ugaga kung saan pahihinain ng volume. What's that? Tanong niya at mabilis na lumapit sa akin. Wala. Super Mario to. Nanonood lang ako. Pagdadahilan ko. Pero laking gulat ko nang bigla nitong haklitin ng cellphone ko saka tinignan ang pinapanood ko. Hindi ko maiwasang pamulahan ng pisngi. Hindi ko naman alam na uuwi siya ng maaga. Halos hindi ako makatingin ng diretsyo habang tinititigan ako ng masama. You are watching this? Saan mo nakuha to? Seryosong tanong niya. Kapag sinabi ko na galing kay Isay, baka tanggalin pa niya ito kaya nagdahilan na lang ako na nakita ko lang ito sa Facebook. Maya-maya pa'y biglang gumapang sa kama papunta sa akin. Di mo naman kailangan manood ng mga ganito. Tuturuan kita kung gusto mo. Hindi ko alam kung bakit ako napangiti sa sinabi niya. Talaga? Tanong ko. Sumilay ang pilyong ngiti sa labi ni Enrico. Dahilan para matuwa ako. Agad siyang tumayo saka tinanggal ang necktie niya. Sandali, Enrico. Huminto siya saglit at tinignan ako. Ngayon mo na ba ako tuturuan? May dalaw kasi ako eh. Pwede ba yon? Curious kong tanong. Narinig ko ang makailang pagmura niya nang sabihin ng mga bagay na yon. Nanonood ka nito habang may dalaw? Naiinis niyang tanong. Pagka kong tumawa, gusto kong isipin niyang chill lang. Ano ka ba? May kasabihan nga tayo, ang tunay na lalaki hindi takot madungisan ng dugo ang espada nila. Mahabal linta niya ako. Napailing na lamang si Enrico sa mga makabuluhang sabi ko. Hindi ako vampira, Venice. I don't eat blood. Aniya sabay talikod at tinungo ang CR. Uy, teka! Ayaw mo ba talaga ng dinuguan? Sigaw ko pero bigo na yatang marinig pa yon. Walang nangyari. Niyakap niya lang ako buong gabi at natulog. Pero walang inis ako naramdaman. Sa katunayan ay titig na titig sa akin si Isay kinaumagahan. Alam ko ang ngiti na yan, ma'am, ha? Ngiti tagumpay. Natawa ako sa sinabi niya. Pumalakpak pa siya para i-cheer up ako. Oo eh. Halos maglulundag sa saya si Isay sa mga narinig. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ang babaeng ito, pero baka overjoyed lang. Sa wakas, babae ka na, ma'am. Huwag ka mag-alala, ikukuha kita ng dahon ng bayabas mamaya. Yung tubig na galing sa pinaglagaan kasi nun, ay mabisalo na sa namamagang, alam mo na. Wika niyang ikinailing ko, mukhang iba yata ang nasa isip ni Isay. Isay, hindi, wala nangyari. Sabi ko, unti-unting nalusaw ang mga ngiti sa labi ni Isay at napalitan ng pagka-disappoint. Ay, naman? Napangiti ako sa reaksyon niya. Lumapit ako sa kanya sa kahinawakan na magkabilang kamay niya. Isay, wala nangyari. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Pumibilis ang pintig ng puso ko sa tuwing hinahalikan ako ni Enrico. At tila ba gumagaan ang lahat sa tuwing nandyan siya. Napangiti si Isay nang sabihin ko yon. Hindi nga lang niya ako nasagot nang biglang may nag-doorbell. Pupuntahan na sana ni Isay pero nag-insist ako na ako na. Pagkabukas ko ng pintuan ay nalaki ang mga mata ko na makita si Tita Sylvia. Sa likod niya ay nakasunod din si Dara. Mabuti naman at narito ka. Hindi mo malang ba kami papapasukin sa malaking bahay mo? Mataray niyang wika. Malalim akong bumuntong hininga saka sila niyayang pumasok sa loob. Pinaghanda sila ng merienda ni Isay. Habang nakaupo sa sofa si Tita Sylvia ay napakadaldal nito.
Ay, napakaswerte mo pa rin pala, Venice. Akalain mo yon? Nakahiga ka na ngayon sa salapi. Kaso parang wala pa akong natatanggap na balato mula sa'yo. Hindi po perang habol ko kay Enrico. Mahinang sagot ko na ikinahalakhak niya. Tanga, anong hindi ka dyan? Ang mapangasawa mo si Enrico ay para ka na rin nagpakasal sa pera. Aniya, uminit ang bumbunan ko sa sinabi ng tita Sylvia ko. Totoo namang gusto kong matubos ang bahay pero hindi ibig sabihin nun ay peperahan ko na lamang ang asawa ko. Bigla akong tumayo habang masakit ang tinging ipinukol sa kanila. Kung pera lang po ang mahalaga sa inyo, ibahin niyo ako. Hindi niyo ako katulad. Sagot ko na ikinausok ng ilong niya. Bigla itong tumayo saka mabilis na hinablot ang buhok ko. Napakayabang mo? Sa tutuusin dapat si Dara ang asawa niya ngayon. Pero umaaligid-aligid ka nung araw na yon kaya ikaw ang nagustuhan niya. Namilipit ako sa sakit habang hila-hila niya ang buhok ko. Nakangisi lang din si Dara na tila ba tuwang-tuwa sa ginagawa ng kanyang ina. Utang mo sa akin ang buhay mo para sabihin ko sa'yo, tanga! Isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa likuran ni Tita Sylvia. Agad nitong binitawan ng buhok ko at sumalubong sa amin ang galit na mukha ni Enrico. Nangilid ang mga luha ko hindi dahil sa sakit, kundi dahil nakita ni Enrico ang pangyayari. Mabilis na lumapit si Enrico sa amin at tinignan akong magulo ang buhok. Unti-unti nagsibagsakan ang mga namumuong luha ko kahit papigilan ko. Ayoko makita niya akong ganito. Tumingin siya kay Tita Sylvia. Naistorbo ka pa yata namin, Enrico. Eto kasing anak ko, dinidisiplina ko lang. Nagmamaldita eh. Paliwanag ni Tita Sylvia. Get out. Mahinang sabi nito. Nang hindi pa rin kumikilos sina Tita Sylvia at Dara ay sumigaw ito. I said get out! Nagulantang ang dalawa sa mga sigaw ni Enrico. Maski ako ay kinakabahan sa mga galit niya. Parang pati ako ay mapapalabas ng bahay nang wala sa oras. Dahan-dahang humakbang palabas sina Tita Sylvia pero hindi pa man sila nakakalabas ng pinto ay pumaiwan pa ng salita ang asawa ko. Gawin niyo pa ulit yan sa asawa ko. I will make sure mabubulok kayo sa kulungan. Tuluyan nagsibagsakan ang mga luha ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataong may nagtanggol sa akin mula sa pananakit ni Tita Sylvia. Na sa tuwing sinasaktan nila ako ay palagi kong ipinagdadasal na sana ay may ipadalang anghel si Mami para tulungan ako. At ngayon ay tila siya ang ipinadala ng parents ko para maging tagapagligtas ko. Ayos ka lang? Masakit pa? Tara sa kwarto para magamot yung sugat mo. Nag-aalala niyang wika saka hinila ako sa kwarto. Pinaupo niya ako sa kama saka siya naman ay hinanda ang first aid kit. Nakatitig lamang ako sa aking asawa na nooy alalang-alala sa akin. Marahan niyang pinanasa ng gasgas sa anit at noo ko. Matagal na ba nila itong ginagawa sa'yo? Panguusisa ni Enrico. Tumango ako. Simula nang maging asawa siya ni Daddy. Umiling siya pero kita ko pa rin ang galit sa mga mata niya. Hindi ka na nila pwedeng saktan pa. Ipapakulong ko sila. Pagbabanta niya. Bakit? Bahagya itong tumigil sa paglalagay ng betadine sa ulo ko. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Muli akong umiyak na parang bata. Napakabalat sibuyas ko naman masyado sa oras na to. Bakit? Bawal ba? Gusto mo katulad nila ako para kumimkim ka rin ng galit mula sa akin? Of course, I won't do that. Aniya at nagsimulang muling igalaw ang kamay. Don't you know how much I care for you, Venice? Nasasaktan ako kapag nakikita ko nasasaktan ka. Tinanggal ko ang kamay niya. Matamang ko siyang tinitigan dahilan para magtaka siya. Pwede bang huwag ka nang maging mabait sa akin? Sabi ko. Ano ba sinasabi mo? Kasi mas lalo mo lang pinapahulog ang loob ko sa'yo. Gulat na gulat si Enrico sa mga sinabi ko. Oo, hindi ko alam ang totoong pag-ibig. Pero ang bawat pagtibok ng puso ko habang nakikita si Enrico ay sapat ng sagot na nagkakagusto na rin ako sa kanya. Hindi naman na kailangan ng explanation yun, di ba? Anong sabi mo? Di makapaniwalang tanong niya. Ewan ko kung bakit ko ito nararamdaman. Pero Enrico kasi, bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nandyan ka. Masaya ako kapag nakangiti ka. At sa tuwing hinahalikan mo ko, pakiramdam ko may mga paru-paro nagsisiliparan sa tiyan ko. Dire-diretsong sabi ko. Nagningning ang mga mata niya nang sabihin ko ang katagang yon. Dahan-dahan siya napangiti kasabay nun ang pagngilid ng kanyang mga luha. Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay na mahalin mo rin ako, Venice. Garalgal niyang wika. Hindi pa ako nakakasagot nang bigla niyang inabot ang labi ko.
Otomatiko na papikit ako sa marahang paghaplos ng mga labi niya. Ang simpleng halikan ay naging mapusok. At sa bawat halik na yon ay kasabay ng pagtibok ng malakas ng puso ko. Napakapit ako sa leeg niya habang dahan-dahan siyang tumayo. Hinawakan niya ang bewang ko at sinimulang ihiga ako sa kama. Sinimulang igapang ni Enrico ang mga labi sa leeg ko. Puno ng pag-iingat ang bawat galaw na ibinibigay niya sa akin. Hanggang sa nararamdaman ko na lamang na unti-unti na nitong tinatanggal ang aking blouse. Bawat madadaanan ng kanyang labi ay minamarkahan niyang kanya. Hindi ko mapigilang humalinghing sa sensasyon dulot ni Enrico. Kinaumagahan ay ang bigat-bigat ng katawan ko. Pakiramdam ko, kinastigo ako ng 10 demonyo, idagdag mo pa ang mga kirot kong gitna. Maagang pumasok ang asawa ko, habang ako, heto, hirap na hirap kumilos. Tatayo na sana ako nang may kumatok. Ma'am, si Isay ho to. Pasok ka, Isay. Nang makapasok si Isay, ay nagtataka ako kung bakit may daladala itong maliit na palanggana at parang umuusok pa. Ano yan, Isay? Inilapag nito sa sahig ang palanggana. Brown ang tubig nito at may kung ano-anong dahon na lumulutang sa tubig. Sabi kasi ni Sir, bilhan daw kita ng pain reliever kasi napagod ka daw kagabi. Ma'am, mabilis ang radar ko sa ganyan. Kaya ka napagod kasi kayo ni Mister. Ani yan ay kinailing ko na lamang. Kaya inunahon ko na kayo, ma'am. Nilagan dahon ng bayabas para sa namamagang kipay. Isay, hindi naman namamaga. Sagot ko, dahilan para manlaki ang mga mata ni Isay. Agad siya lumapit sa akin saka kinuha ang kamay ko. Isinake niya ito na tila ba binabati ako. Congratulations, ma'am. Ibig sabihin mataas ang pain tolerance mo sa kamang laban. Marami kang mamotivate sa katabangan mo, ma'am. Agad kong binawi ang kamay ko kahit talaga kailan si Isay puro kalokohan. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung natural niya ba ito o kulang lang talaga siya sa bakuna. Mas lalo nahulog ang loob ko kay Enrico nitong mga nakalipas na araw. Hindi na rin siya naging mahigpit sa akin. Sinigurado niya rin na komportable ako sa piling niya. Pakiramdam ko ay isang kanal si Enrico dahil hulog na ako. Ang mas pinakahinangaan ko sa kanya ay ang pagtulong nito sa akin na mapasakin ang bahay na iniwan ng magulang ko. Walang nagawa si Tita Sylvia at Dara kundi ang umalis. Kahit ang sama-sama nila sa akin ay nakaramdam pa rin ako ng awa sa kanila. Enrico's point of view. Hinila ko ang asawa ko upang ipakita ang regalo ko. I want her to know kung gaano ko siya kamahal. Nang makarating kami doon ay bubungod sa kanya ang sandamakmak na petals ng rosa sa kama. Naka-heart shape yon at may pa-candlelights pa. Ang ganda naman nito, mahal. Kaso kawawa si Isay nito. Ani ang kinibit balikat ko na lamang. Sobrang ganda ng sorpresa ko sa kanya pero mas inaalala pa talagang mahihirapan si Isay sa paglilinis. Ano bang meron? Panguusisa niya. Nginitian ko siya at hinawakan ng magkabilang balikat. Wala lang. Gusto ko lang malaman mo kung gaano ka ka-special sa akin, wifey. Malambing kong sabi. Sa gitna ng heart shape ay may album sa gitna. Ibibigay ko sana sa kanya ito pagkatapos ng kasal. Kaso palagi niya akong iniiwasan at tinataboy. And I think this is the perfect time para ibigay yun sa kanya. Ano to? Open it. Sabi ko. Nanlaki ang mga mata niya pagkabukas noon. Agad kasing bumungad sa kanya ang picture ng stolen shots niya 10 years ago. Napakabata pa niya at inosenteng pumupuslit ng isang cup ng ice cream sa mesa ng aming business party. Naka-floral dress siya at may ribbon ng headband sa ulo. Saan mo nakuha to? Tanong niya. Ginitian ko siya. Hindi mo ba tatanungin kung sinong kumuha ng litrato sa'yo? Tinignan niya ako at pilit hinuhulaan kung sino ang cameraman niya. Ikaw? Di makapaniwalang tanong niya. It was a boring day back then. Ipinakilala ko ng daddy ko sa lahat ng mga investors sa party bilang anak niya. Hindi ko alam kung paano makihalubilo sa mga tao noon dahil bago sa akin ng lahat. Hawak ko ang isang Canon camera na iniregalo pa sa akin ni Mami sa mismong birthday ko na mag-18 ako. College ako noon, ng mga panahon na yon. Kasimple kong kinuhanan ng larawan ang mga bagong bagay na nakikita ko sa party. Hanggang sa mahagip ng paningin ko ang batang kinukurot ng nanay niya sa gilid ng mesa malapit sa comfort room. Huwag kang aligid-aligid dyan. Hindi ka nakakatuwa. Wika ng ina nito. Tahimik na humihikbi si Venice noon. Habang ang nanay naman niya bumalik sa mga investors at ngumiti na animoy walang nangyari. Nakatingin si Venice sa kanila.
Sinundan ng paningin ko ang dako na yon. At doon ko napagtanto ang daddy nito habang hawak sa bewang si Sylvia. Sa tabi ni Sylvia ay naroon si Dara na nooy 2 taon nang tanda ko sa kanya. Kausap nila si daddy na para bang nag-negotiate ng mga bagay-bagay. Hawak din ni daddy ang tunay niyang asawa. Sa tabi niya ang 2 kapatid kong halos isumpa ako. I look at Venice once more. Na-realize kong magkatulad kami. The same situation na animoy sampid sa pamilya. Walang lugar, walang pamilya, kundi pinipilit pinagkakasya ang sarili upang magustuhan nila. Kaya mo ba ako nagustuhan dahil naaawa ka sa akin noon? Tanong ni Venice. Mabilis akong lumapit at ikinulong ang mukha niya sa malalaki kong palad. Kita ko sa mata niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Of course not. I love you unconditionally, Venice. Noong una akala ko nakaka-relate lang ako sa'yo. Saglit kita nakalimutan na makilala ko si Marga. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hinahanap-hanap kita. Nag-angat siya ng tingin sa akin na tila ba hinihintay ang mga kasunod ko pang sasabihin. Oo, nasaktan ako sa ginawa niya. Pero Venice, hindi ka nawala dito. Tinuro ko ang aking puso, kaya na maging tama na ang panahon ay hinanap kita. Ikaw ang gusto kong makasama. Sa aking pagtanda. Maluha-luha akong sabi. Unti-unting umiyak si Venice. Iyak na masaya. Kahit hindi niya sabihin ay masaya siya sa pa-confession ko. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hinila ang necktie ko at mabilis na sinungaban ng halik. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Tila ba nagbago ang Venice na nakilala ko? Naging mapagmahal at naglaho na ang kainosentehan. Siguro naturuan talaga siya ni Isay. We shared our love that night. Iyon ang unang gabing pinagsaluhan namin na puno ng pagmamahalan. Ipinapangako ko na magiging masaya siya sa piling ko, magpakailanman. Mahal na mahal kita, Venice. Sambit ko matapos naming magniig. Mahal na mahal din kita, Enrico. Tugon nito kasabay nun ang paghalik ko sa noo niya. Venice, point of view. Hindi biro ang maging isang first time mom. Ikaw ba naman ang magluwal ng kambal ay talaga nakakaubos ng enerhiya. Mabuti na lang at nakaalalay sa akin ang asawa ko. Akin yan! Sigaw ni Rhea habang inagaw kay Andre ang laruan nitong baril. Akin to, palalaki to eh! Sigaw naman ni Andre. Itinigil ko ang ginagawang pagre-review at nilapitan ng 2 upang sawayin. 5 taon na ang kambal kaya medyo may kakulitan na. Ewan ko ba kung bakit napaka-hyper ng 2. Daig pa nila ang nakalaklak ng propan sa sobrang energetic. Andre, Rhea, halika kayo rito! Mautoridad kong utos habang nakapamewang. Takot na takot silang lumapit sa akin. Kapag ganito kasing may kasalanan sila ay takot itong magalit ako. Dinidisiplina ko kasi talaga sila para hindi lumaking barumbado. Pinaupo ko sila sa magkabila ang lap ko at kinausap. Dapat nagbibigayan kayo. Tandaan nyo, magkapatid kayo. Hindi magkalaban. Malumanay kong sermon. Ayoko kasing pinagdadamutan nila ang isa't isa. Gusto ko din ay patas ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila. Tumango naman ang 2 at humingi ng sorry. Kapwa ko silang binigyan ng halik sa kanilang mga noo. I'm home! Sigaw ni Enrico pagkapasok pa lang na pagkapasok sa bahay. Yehey! Daddy! Sigaw ng 2 at masayang sinalubong ang ama nila. Kumusta ang mga babies ko? Namiss niyo ba ang daddy? Panlalambing niya sa kambal at kiniliti ng halik ang 2. Humagikik naman ang 2 at sobrang tuwa nila lalo na't may dala na naman siyang pasalubong sa kambal. Hi wifey, miss me? Aniya sa akin sa kanilapitan ako at yumakap. Ini-spoiled mo na naman ng mga bata. Mariing saway ko na ikinatawan niya lamang. Mahal naman, mga bata pa sila, hayaan mo na ako. Aniya, napairap ako. May magagawa ba ako? Kamusta ang pag-aaral mo? Mahirap ba? Tanong niya. Mabuti na lang pinaalala niya. Kamuntikan ko nang makalimutan na nag-aaral pala ako para sa bar exams. Oo, pinaaral ako ni Enrico. Kaya nga hindi muna ako nagdagdag ng anak dahil gusto niya makatapos muna ako ng pag-aaral. Binigay ni Enrico ang mga bagay na gusto ko. Pinunan niya ang lahat ng pagkukulang sa pagkatao ko. Kaya kung tatanungin niyo ko kung ano ba ang mahihiling ko, yun ay bigyan kami ng mahabang buhay na magkasama.